Huwag kang maglakas loob na ipakita ang mukha mo sa hapagkainan namin sa Thanksgiving. Matandang gunggong. Sumabog ang aking manugang na babae. Pinapaalis ako sa bahay na binili at binayaran ko sa loob ng maraming taon. Ngumiti lang ako, kinansela ang bawat sentimo ng kanilang pinansyal na suporta, at nawala. Pagsapit na madaling araw, binubogbog na niya ang pinto ko na mukhang abo na sa takot. Nagmamakaawa na bawiin ko ang lahat. Bago pakinggan ang kwentong ito, may mahalagang anunsyo kami para sa inyo. Sa kasamang palad, ititigil na namin ang channel na ito at malapit na itong burahin. Kung nais ninyong magpatuloy na makinig sa mga bagong kwento, mag-subscribe sa aming bagong channel na Cold Revenge. Ang link nito ay nasa collaboration section ng video na ito, sa description at sa comments. Salamat sa inyong pansin. Ako si Walter Pierce. 68 anyos na ako at nakatira sa Lake Norman. Mga 45 minutong biyahe hilaga mula sa Charlotte, North Carolina. Sa loob ng 32 taon, pinamunuan ko ang kusina ng Carolina Table, isa sa pinakamagagandang restaurant sa lungsod. 5 taon na akong retirado. Akala ko gagastusin ko ang aking mga huling taon sa pangingisda, paggawa ng sariling pain, at marahil sa wakas ay mababasa ko na ang aking koleksyon ng mga lumang cookbook. Simpleng kasiyahan para sa simpleng tao. Pero may iba palang plano ang buhay. O sa halip, ang aking manugang na babae. Ipapakilala ko sa inyo si Tiffany. Nakilala siya ng anak kong si Derek, 6 na taon na, ang nakalipas sa isang networking event sa downtown. Umuwi siya ng gabing yon na parang may bituin sa mga mata. Ikinukwento ang kamanghamanghang babaeng ito. Maganda, ambisyosa, isang umuusbong na interior designer. Masaya ako para sa kanya. Palaging mabuting anak si Derek. Medyo malambot. Yung tipong mas pinipili ang umiwas kaysa magmalaki. Akala ko bibigyan siya ni Tiffany ng gulugot. Mali ako. Sa unang pagkikita namin, ngumiti siya ng napakalapad na makikita ko ang lahat ng ngipin niya. Tinawag niya akong Dad, bago ko pa malaman ang kanyang pangalawang pangalan. Pinuri niya ang pagkain ko, tinanong ang tungkol sa karera ko, tumawa sa mga biro ko. Klasikong unang impresyon. Nakakita na ako ng sapat na tao sa buhay ko para malaman kung kailan may papel na ginagampanan ang isang tao. Pero masaya si Derek. Kaya nanahimik ako. 2 taon pagkatapos, nagpakasal sila. Maliit na seremonya, walang labis. Ako ang nagbayad ng karamihan, syempre. Si Gretchen, ang ina ni Tiffany, babaeng makakahanap ng depekto kahit sa paglubog ng araw. Walang ambag kundi opinyon. Dapat yon na ang unang tunay kong babala. Pagkatapos ng kasal, tinanong ako ni Derek kung pwede ko silang tulungan pansamantala sa tirahan. Hanggang makabangon sila, sabi niya. May utang sa negosyo si Tiffany. Mahira ang market. Kailangan nila ng bagong simula. Kaya binili ko sila ng bahay. Hindi ibinigay, binili. Isang 4 na kwartong kolonyal sa Mears Park. Isa sa pinakamagagandang barangay sa Charlotte. 24.5 milyong piso ang halaga. Inilagay ko sa pangalan ko. Payo ng accountant ko para sa tax purposes. O yon ang sinabi ko kay Derek. Ang totoo, may nagsabi sa akin ng sikmura ko na panatilihin ko muna ang barahan na yon. 4 na taon na yon. Mula noon, ako ang nagbabayad ng kanilang buwan ng hulog. Isa-isa 0. 000 piso kada buwan, ang insurance ng bahay, ang kuryente at tubig, at kahit paano napasok din sa account ko ang credit card ni Tiffany. Designer bag, spa treatment, tanghalian sa mga lugar na 2,000 piso ang salad. Pinanonood ko ang mga statement na dumadami at walang sinabi. Mga 260,000 hanggang 300,000 piso kada buwan. Halos 12.5 milyong piso sa loob ng 4 na taon. Lahat mula sa retirement account ko papunta sa buhay nila. At ano ang naging kapalit? Mga patakaran. May mga patakaran si Tiffany kung kailan ako pwede bumisita. Hinding-hindi sa weekend. Sa kanila yon. Hinding-hindi nang walang tawag muna. Kailangan niyang maghanda. Hinding-hindi magtagal. Nakakabagabag ako sa kanya. Pinanonood ko ang pagbabago ng anak ko. Ang batang tumatakbo, dati para salubungin ako pag-uwi ko mula sa trabaho. Ngayon halos hindi na makatingin sa akin. Natatakot siya tuwing itinataas ni Tiffany ang boses. Tumigil na siyang tumawag ng mag-isa. Tanging kapag binapaalalahanan siya ni Tiffany, kadalasang kapag may kailangan sila. Pero pamilya ang pamilya. Yan ang sinasabi ko sa sarili ko, tuwing sumusulat ako ng isa pang tsek. Isang araw bago ang Thanksgiving, nagmaneho ako papuntang Charlotte, dala ang pickup truck na puno ng grocery. 2 pabo, sariwang cranberry, kamote, lahat ng kailangan para magluto ng handaan tulad ng ginagawa ko taon-taon.
Isa yon sa tradisyong hindi maagaw ni Tiffany sa akin. O akala ko, dumating ako sa driveway nila bandang tanghali. Maganda pa rin ang bahay, gaya ng dati. Si Tiffany, gustong-gusto ang professional landscaping. Nasa akin din ang bayad. Hindi ko pa nararating ang hagdan nang bumukas ang pinto. Naka-yoga pants at cashmere sweater si Tiffany. Nakapamaywang, mukha na parang pinaghalong galit at tagumpay. Anong ginagawa mo rito? Itinaas ko ang supot ng grocery. Paghahanda para sa Thanksgiving, gaya ng dati. Hindi. Lumapit siya sa porch, hinaharangan ang daan ko. Hindi ngayong taon. Sa likod niya, nakikita ko si Derek sa hallway. Hawak ang cellphone, nagyayelo sa pag-scroll, nanonood sa amin. Tiffany, ako ang laging nagluluto. Huwag kang maglakas loob na ipakita ang mukha mo sa hapagkainan bukas. Tumaas ang boses niya sa bawat salita. Ngayong taon, sa paraan namin kami magdiriwang. Wala ka. Isa kang matandang gunggong na sumisira sa bawat pista opisyal sa presensya mo. Parang sampal ang mga salita. Matandang gunggong. Sumasira sa bawat holiday. Tumingin ako sa anak ko. Derek. Hindi siya gumalaw, hindi nagsalita. Nakatayo lang doon. Nakatitig sa screen ng cellphone na para may sikreto ng buong sansinukob. Dahan-dahang tumalikod siya at lumakad papasok ng bahay. Ang sarili kong anak, hindi makatingin sa akin. May lumipat sa dibdib ko, hindi na heartbreak. Unti-unti nang nangyari, yon sa loob ng mga taon. Iba ito. Kaliwanagan. Inilagay ko ang mga supot ng grocery sa porch ng marahan. Parang may lamang mahalaga kaysa sangkap lang ng hapunan na hindi ko na maluluto. Pagkatapos, ngumiti ako. Sage, Tiffany, kung ano ang sabi mo. Tumalikod ako at bumalik sa truck. Sa rearview mirror, nakita ko ang mukha niya na dumaan sa pagkalito, pagdududa, at sa wakas ay mayabang na kasiyahan. Kinuha niya ang mga grocery at dinala sa loob. Malamang pinaplano na niya kung paano siya magiging bida sa handaan. Wala siyang kaalam-alam sa ginawa niya. Ang biyahe mula Charlotte patungong Lake Norman ay mga 45 minuto. Nang gabing yon, parang oras na lumipas. Matatag ang kamay ko sa manibela, nakatutok ang mata sa daan. Pero ang isip ko ay nasa ibang lugar. Paulit-ulit na bumabalik sa mga alaala na sinubukan kong kalimutan. Naalala ko ang unang Pasko pagkatapos nilang lumipat sa bahay. Dumating ako ng maaga para tulungan sa hapunan. Dala ang mga regalo. Si Tiffany ang sumalubong sa akin sa pinto na may payhong ngiti na hindi umaabot sa mata. Walter, napag-usapan na natin to. Walang regalo na lampas 2,500 piso. Nakakahiya ka sa amin. Linggo-linggo akong pumipili ng mga regalo. Isang vintage na relo para kay Derek na katulad ng ibinigay sa akin ng tatay ko. Isang first edition cookbook para kay Tiffany dahil sinabi niyang gustong matuto magluto. Nanatili silang hindi nabuksan sa ilalim ng puno ko ng maraming buwan. Tapos may kaawan ni Derek 2 taon na ang nakalipas. Nagmaneho ako para sorpresahin siya. Balak kaming mangisda tulad ng dati noong bata pa siya. Nakita ko siyang nakaupo mag-isa sa kotse sa driveway, nakatitig sa kawalan. Anong problema, anak? Tumingin siya sa akin na namumula ang mata. Sabi ni Tiffany, masyado akong nakikipag-time sa'yo. Sabi niya kailangan kong pumili kung saan ang priority ko. Anong sabi mo? Hindi siya sumagot. Bumalik lang siya sa loob. Dumating ang mga alaala habang humahaba ang highway sa harap ko. Ang pagkakataon na hindi ako inimbita ni Tiffany sa dinner ng promotion ni Derek dahil puno na raw ang mesa. Ang Thanksgiving na naghain siya ng biniling pea at sinabi sa bisita na pagod na raw ako magluto. Ang mga tawag na hindi sinasagot. Ang mga text na isang salita lang ang sagot. Gumawa ako ng dahilan para sa lahat. Stressed siya. Nag-a-adjust siya. Balang araw tatayo si Derek para sa akin. Pero ngayon, nakikita kong lumakad ang anak ko palayo habang tinatawag ako ng asawa niyang matandang gunggong. Ngayon, may nabali. Hindi ang puso ko. Ang pasensya ko. Pagdating ko sa driveway ko sa Lakeshore Lane, gabi na. Itim at tahimik ang lawa sa likod ng bahay ko. Matagal akong nakaupo sa truck. Pinapakinggan ang paglamig ng makina. Pagkatapos, pumasok ako. Walang marangya ang bahay ko. 3 kwarto, magandang kusina, workshop sa basement kung saan gumagawa ako ng pain. Binili ko ito ng cash 15 taon na ang nakalipas. Walang hulog. Akin ito sa paraang hindi kailanman magiging akin ang bahay sa Mears Park. Gumawa ako ng kape at umupo sa mesa. Iniisip, 4 na taon, 12 oras 48 minuto milyong piso. Yan ang ibinigay ko sa kanila. Alam ko ang eksaktong bilang dahil 3 buwan na ang nakalipas na inupuan ko at kinalkula.
Sa parehong linggong yon, hinar ko si Sharon Bennett. Nakita ko ang pangalan niya sa simpleng paghahanap. Real estate attorney sa Charlotte, 20 taong karanasan. Walang personal na koneksyon, profesional lang. Pumasok ako sa opisina niya sa South Tryon Street, dala ang folder ng mga dokumento at simpleng tanong. Anong mga opsyon ko? Nagbigay siya ng detalyadong sagot. Bumaba ako sa basement. Sa sulok sa likod ng workbench ay may maliit na safe. Diyan ko itinatago ang mahalaga. Birth certificate, military papers, ilang bond, at isang folder na inihanda ko na mga buwan na ang nakalipas. Kinuha ko ang folder at inilatag ang laman sa workbench. Ang deed ng 1,847 Elmwood Drive, Myers Park, Charlotte. May-ari, Walter Raymond Pierce. Kopya ng bawat bank transfer sa loob ng 4 na taon. Petsa, halaga, tatanggap. Isang notarized na sulat mula sa Bennett and Associates. Ipinapaalam sa kasalukuyang nakatira na may 60 araw silang umalis. Nandoon na ang sulat mula pa noong Agosto. Umaasa akong hindi ko na kailangang ipadala. Umaasa akong magigising si Derek. Umaasa akong magbabago ang lahat. Mapanganibang pag-asa kapag kaharap mo ang katulad ni Tiffany. Dinala ko ang folder sa itaas at binuksan ang laptop. Nag-login sa website ng bangko. Lumitaw ang dashboard, checking, savings, investments, lahat ng pera na pinaghirapan ko sa loob ng 40 taon. Unti-unting naubos para sa mga taong hindi makatiis sa presensya ko sa hapag nila. Lumutang ang kursor ko sa automatic payments. Mortgage, Myers Park Property, active, 142,500 piso. Susunod na bayad, Nobyembre 28, bukas, araw ng Thanksgiving. Pinindot ko ang cancel. May pop-up. Sigurado ka ba? Pinindot ko ang yes. Homeowners Insurance, Derek Pierce, active, cancel, yes. Utilities, 1,847 Elmwood Drive, cancel, yes. Credit card, Tiffany Pierce, authorized user, remove user, confirm. Isa-isa kong pinanood na nawawala ang mga bayad sa schedule ko. Mula 250,000, 300,000 piso kada buwan hanggang nawala sa ilang click lang. Parang inilapag ko ang bigat na hindi ko namalayan na dala ko. Kinuha ko ang cellphone. 11 missed calls mula kay Derek, 6 mula kay Tiffany. Sunod-sunod na text na hindi ko binasa. Pinatay ko ito at inilagay sa drawer. Nasa koreo na ang sulat ng abogado ko. Ipinadala ko yon 3 araw na ang nakalipas. Dapat dumating sa araw ng Thanksgiving. Bukas ng hapon, malalaman na nila ang katotohanan. Hindi sila may-ari ng bahay na yon. Hindi kailanman. Nanirahan sila sa ari-arian ko sa loob ng 4 na taon sa kagandahang loob ko. At tapos na ang kagandahang loob na yon. Lumapit ako sa bintana at tiningnan ang lawa. May pilak na guhit ang buwan sa tubig. Sa kung saan, may tumalon na isda, sinira ang katahimikan. Bukas ay Thanksgiving. Upo ang anak ko at asawa niya sa handaan na hindi nila niluto. Sa bahay na hindi nila pag-aari, binayaran ng lalaking itinakwil nila. Hayaan silang magdiwang. May gagawin pa ako. Kinabukasan, nagising ako sa katahimikan. Hindi ang karaniwang katahimikan ng lake house ko. Iba ito. Katahimikan ng lalaking tumigil na maghintay ng pahintulot para mabuhay ang sariling buhay. Araw ng Thanksgiving. Gumawa ako ng kape, nag-scrambled eggs, at umupo sa back porch, pinanonood ang umuusok na hamog mula sa Lake Norman. Nandoon pa rin ang cellphone ko sa drawer. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, wala akong gana tingnan ito. Mga alas negatibo 1:00 ng umaga. Dinala ko ang fishing rod sa dock ko. Malamig ang hangin, siguro mga 7-8 degrees C, pero naka-jacket ako. Itinapon ko ang pain at hinayaang maglakbay ang isip ko. Sa Charlotte, ngayon, malamang babagsak ang mortgage payment. Magpapadala ang automated system ng unang notification. Naiisip ko ang mukha ni Tiffany nang makita niya yon. Saglit na pagkalito bago abutin ang cellphone para tawagan ako. Good luck. 3 bus ang nahuli ko ng umagang yon. Wala namang trophy size, pero sapat na. Nilinis ko sa dock, itinapon ang lamang loob sa mga sigul, at bumalik sa loob para iprito para sa tanghalian. Simpleng pagkain para sa simpleng araw. Samantala, 72 kilometro timog, bumabagsak ang mga domino. Hindi ko alam ang detalye noon. Nalaman ko mamaya, pinagsama-sama mula sa kwento ni Derek. Pero naiisip ko kung paano ito nangyari. Si Tiffany, tinitingnan ang cellphone habang nagbabaste ng pabo. Nakita ang bank alert, kumunot ang no. Payment declined. Anong payment? Tiningnan ulit ang account. Tiningnan ulit.
Tinawag ako ng 1 beses, 2 beses, 5, 10. Diretso sa voicemail. Derek, hindi sumasagot ang tatay mo. Siguro sumiko lang si Derek. Sanay na siyang hindi makialam. Hayaan na si Tiffany. Pero pagdating ng gabi, ang pagkalito ni Tiffany ay naging iba na. Naglogin siya sa bank portal at nakita ang katotohanan. Hindi declined ang bayad. Sinadya itong kanselahin mula sa akin. Tiningnan ang insurance, canceled. Utilities, canceled. Ang credit card na 3 beses na niyang na-maximize ngayong taon, tanggal na sa account ko. Naisip ko siyang nakatayo sa kusina, napapalibutan ng natirang pagkain ng Thanksgiving. Namumutla ng realize na natigil na ang gripo ng pera. Derek, may problema tayo. Sa bahay ko naman, tinatapos ko ang isda at nilalagyan ng malamig na beer. Naisip kong buksan ang cellphone para tingnan kung ilang mensahe na ang naipon. Pero mas mabuti palang dahan-dahang lasapin. Kinabukasan, nagmaneho ako sa bayan para bumili ng mga kailangan. Dumaan sa hardware store, grocery, bait shop. Nakipagkwentuhan kay Nancy Coleman, kapitbahay ko, na nagtatanong kung may pamilya akong dadalaw sa holiday weekend. Hindi ngayong taon, Nancy. Ako at ang lawa lang. Sayang naman. Dapat magkasama ang pamilya. Ngumiti ako. Minsan, kailangan munang matuto ng pamilya kung ano talaga ang ibig sabihin ng magkasama. Nagtataka siya, pero hindi na nagtanong. Mabuting babae si Nancy. Alam niya kung kailan dapat manahimik. Pag-uwi ko, tiningnan ko ang security camera sa front porch na ininstall ko noong nakaraang tag-init. May notification ng activity. May dumating na kotse sa driveway ko bandang alas negatibo, 2 ng hapon, habang wala ako. Silver SUV, kots ni Tiffany. Pinanood ko ang footage. Bumaba siya, lumapit sa pinto, kumatok, naghintay, kumatok ulit ng malakas, tumingin sa bintana, lumibot sa gilid ng bahay, bumalik, kumatok 1 pang beses. Pagkatapos nakatayo ng buong minuto, nakapamaywang, bago bumalik sa kotse at umalis. Galit ang mukha niya, mabuti. Sumunod na mga araw, pareho ang pattern. Bawat umaga, tinitingnan ko ang kamera at may bagong footage. Kotse ni Tiffany, kotse ni Derek, tapos pareho silang dumating. Kumatok sila, tumingin sa bintana, tinawag pa nga ang pangalan ko. Nandoon ako sa buong oras. Hindi lang ako sumagot. Sa 2 araw pagkatapos ng Thanksgiving, dumating silang magkasama. Pinanood ko mula sa upstairs window habang bumaba sila at lumapit sa bahay. Mabilis ang pagsasalita ni Tiffany. Kumikilos ang kamay. Sumusunod si Derek sa likod. Nakayuko ang balikat na parang batang dinadala sa opisina ng prinsipal. Binubogbog niya ang pinto. Walter, alam naming nandito ka. Nandoon ang kots mo. Nakatayo ako sa bintana. May kape sa kamay, pinanonood. Nakakatawa ito. Malinaw na narinig ko ang boses niya sa salamin. Hindi mo kami pwedeng balewalain. Pamilya tayo. Pamilya. Nakakatawang salitang galing sa kanya. May sinabi si Derek na hindi ko narinig. Biglang lumingon si Tiffany sa kanya. Sumigaw. Natakot si Derek, ang pamilyar na pagkakunyapit na nakita ko ng daan-daang beses. At umurong siya. Nag-away sila ng ilang minuto sa porch ko. Pagkatapos, itinaas ni Tiffany ang mga kamay at naglakad babalik sa kotse. Nagdagal si Derek, tinitingnan ang bahay. Saglit akong naisip na nakita niya ako sa bintana. Pero tumalikod siya at sinundan ang asawa. Nawala ang silver SUV sa Lakeshore Lane. Tinapos ko ang kape ko. Sa kung saan sa Charlotte, may sobre na nakaupo sa mesa nila. Ang sulat mula sa Bennett and Associates. Malamang nakita na nila. Malapit nang matapos ang paghihintay. Natagpuan nila ang sulat noong Lunes. Alam ko dahil nakontak na ako ni Derek. Hindi sa telepono, kundi sa text. Sandali kong binuksan ang cellphone para tingnan ang mga mensahe. At naroon na. Sunod-sunod na text mula sa kanilang dalawa. Pero ang isa mula kay Derek ang nakakuha ng pansin ko. Dad, may sulat kami mula sa isang abogado. Ano to? Pakikalmahan mo ba ako? Hindi ako tumawag, pero binasa ko ang iba. Ang mga mensahe ni Tiffany ay parang obra maestra ng pagtataas ng tono. Ang una, halos magalang pa. Walter, may error sa bangko. Pakikalmahan mo kami. Pagkatapos nag-aalala. Nag-aalala kami sa'yo. Bakit hindi ka sumasagot? Pagkatapos demandante. Hindi nakakatuwa to. Tumawag ka na. Pagkatapos banta. Kung hindi ka sasagot, tatawagan namin ang pulis para sa wellness check. Ngumiti ako roon. Siege lang. Makikita ng pulis ang isang malusog na 68 anyos na lalaking tinatamasa ang retirement. Anong krimen yon? Ang mga text ni Derek ay iba. Mas maikli,
mas malungkot. Dad, pakikalmahan mo. Anong ginawa namin? Pwede ba tayong mag-usap? Anong ginawa namin? Na para bang hindi niya alam. Na para bang hindi siya nakatayo sa halway at nanood habang itinaboy ako ng asawa niya sa sarili kong ari-arian. Inilagay ko ang cellphone at nagpatuloy sa araw ko. Nang hapong yon, nagmaneho ako sa Charlotte para sa meeting kay Sharon Bennett. Sa isa sa mga makinis na building sa downtown. Salamin at bakal, profesional. 2 beses na akong nakarating doon. Paehong para maghanda ng dokumento. Gayon iba. Mr. Pierce. Nagkamay kami at itinuro niya ang upuan. Natanggap ko ang kumpirmasyon na na-deliver ang notice. Pinirmahan ito ng anak mo at ng asawa niya noong araw ng Thanksgiving. Kahit hindi siguro nila agad binuksan. Hindi nga. May tumawag na nagsasabing kinakatawan sila. Isang babae, hindi abogado, ang asawa lang. Mukhang naiinis na naiinis. Katunog ni Tiffany yon. Hindi madaling ngumiti si Sharon Bennett. Pero may bahagyang kumibot ang sulok ng labi niya. Gusto niyang malaman kung sa anong batayan mo sila pinaalis. Ipinaliwanag ko na bilang may-ari ng ari-arian. May karapatan akong tapusin ang anumang informal na arrangement, basta may tamang notice. 60 araw ay higit pa sa kinakailangan sa batas ng North Carolina. At ang sagot niya, hindi na maisulat, binantaan daw akong kakasuhan. Sinabi ko sa kanya na pwede niyang subukan. Tiningnan namin ang timeline. Nagsimula ang 60 araw noong araw ng Thanksgiving. Kung hindi sila kusang umalis sa huling bahagi ng Enero, pwede na akong magsimula ng formal eviction. Tinatayang 30, 45 araw pa ang proseso. Malamang may resistance, babala niya. Pwede silang mag-claim ng oral lease o iba pang arrangement. Walang dokumento, bihirang manatili ang ganitong claim. Pero pwede nilang i-delay. May dokumento ako. Kinuha ko ang folder mula sa safe. Bawat bayad ko sa loob ng 4 na taon. Bank statements na nagpapakita na galing sa account ko. Ang original na deed na hindi kailanman nailipat. At recording, itinaas niya ang kilay. Recording. Minsan sa family dinner, sa harap ng mga saksi, sinabi ni Tiffany na alam niyang nasa pangalan ko ang bahay at wala siyang pakialam dahil hindi naniningil ng upa ang pamilya. May video ako. Karawan ni Derek 2 taon na ang nakalipas. Medyo nakainom siya. Tumingin sa akin si Sharon na halos may respeto. Matagal mo nang pinaplano to. Matagal ko nang inihahanda ang posibilidad. May pagkakaiba yon. Ang totoo, nagsimula akong mag-ipon ng dokumento, 8 buwan na ang nakalipas. Pagkatapos ng isang partikular na pangit na insidente, sumigaw si Tiffany sa parking lot ng restaurant dahil sinabi kong mukhang pagod si Derek. Umuwi ako at nagtanong sa sarili. Kung kailangan ko, mapapatunayan ko bang akin ang bahay. Pero gusto ko siguradong sigurado. Kaya nagsimula akong mag-ipon, mag-record, magdokumento, sakaling mangailangan. May iba na tatawag nito paranoia. Tinatawag ko itong maingat. Paglabas ko sa opisina ni Sharon, umupo ako sa truck ng ilang minuto. Pinanonood ang mga taong naglalakad sa sidewalk. Normal na tao na may normal na buhay. Wala sa kanila ang nakakaalam na ilang kilometro lang ang layo. Sa isang magandang bahay sa Mears Park, may pamilya na natutuklasan na ang lahat ng akala nila pag-aari nila ay talagang pag-aari ng iba. May nag-vibrate ang cellphone ko. Isa pang text mula kay Derek. Dad, kailangan nating pag-usapan ang sulat na to. Sabi rito kailangan naming umalis. Ito ang tahanan namin. Nagtype ako ng unang sagot ko sa loob ng maraming araw. Akin ng bahay. Bisita kayo. Bisitang lumampas na sa welcome. Lumitaw ang typing indicator. Nawala. Lumitaw ulit. Sa wakas, paano mo masasabi yan? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, naisip ko ang lahat ng pwede kong sabihin. Ang lahat ng pagkakataon na inalis ako, ininsulto, binalewala, ang lahat ng perang ibinuhos ko sa buhay nila, ang lahat ng katahimikan mula sa anak ko habang tinatrato ako ng asawa niya na parang istorbo. Pero hindi ko sinabi ang mga yon. Sa halip, isinulat ko. Tanungin mo si Tiffany kung paano niya ako ipinakilala sa mga kaibigan niya sa huling dinner party ninyo. Walang sagot. Alam ko kung bakit. Sa party na yon noong nakaang buwan, narinig ko si Tiffany na sinasabi sa mga kaibigan niya na ako ang tatay ni Derek, yung kailangan nilang tiisin. Tumawa siya. Tumawa rin silang lahat. Nasa katabing kwarto si Derek. Siguradong narinig niya. Walang salitang lumabas sa kanya. Nagmaneho ako pabalik sa Lake Norman habang lumulubog ang araw. Nag-orange ang langit, pagkatapos pink, pagkatapos malalim na purple sa ibabaw ng tubig. Maganda, mapayapa. Bukas, malamang magtatangka ulit si Tiffany ng bago. Labanera siya.
ibibigay ko yon sa kanya. Pero nasa larangan ko na siya ngayon, nasa mga patakaran ko, at hindi niya alam. May 60 araw ako para makita kung ano siya talaga. At may 60 araw siya para malaman kung ano ako talaga. Isang linggo pagkatapos ng Thanksgiving, nagising ako sa tunog ng may sumusubok sirain ang front door ko. Hindi literal, walang pumuputol na kahoy o nababasag na salamin. Pero napakalakas at desperado ng pagbubugbog na saglit akong naisip na may battering ram. Tiningnan ko ang oasan sa bedside. 6:14 ng umaga. Hindi pa sumisikat ang Disyembre na araw. Manipis na abong guhit lang sa silangan sa ibabaw ng Lake Norman. Nagrobe ako at lumapit sa bintana na tanaw ang porch. Sa ibaba, nailawan ng motion sensor light, nakatayo si Tiffany. Parang ilang araw nang hindi natulog. Ang buhok na lagi niyang istiladong perpekto gamit ang mamahaling produkto na siningil sa credit card ko. Ngayon ay gusot na nakabitin sa mukha. May maitim na bilog sa ilalim ng mata. Hindi kayang itago kahit gaano karaming concealer. Kahit mula sa ikalawang palapag, nakikita ko ang kulay abo niyang balat. Ang frantic na galaw habang itinataas ang kamao para bumugbog ulit. Mag-isa siya. Walang derek. Nagpatuloy ang pagbubugbog. Umalingaw-ngaw sa tahimik kong bahay. Walter, alam kong nandito ka. Buksan mo ang pintong to. Pinag-isipan ko ang mga opsyon. Pwede kong balewalain siya. Hayaan siyang mapagod sa pinto ko na parang bubuit sa bintana. Sa huli, alis siya. Magmamaneho pabalik sa Charlotte na walang naipapala sa maagang biyahe. Pero may nagsabi sa akin na hindi na may iwasan ang konfrontasyon. Mas mabuti sa termino ko, habang wala siya sa balanse, at may home field advantage ako. Bumaba ako, naglagay ng kape sa pot, naghintay na maluto. Hindi tumigil ang pagbubogbog. Kung mayroon mang pagbabago, lalong lumakas. Naririnig ko siyang sumisigaw ng pangalan ko sa pagitan ng bawat hampas. Pagkatapos ng kape ko, sariwang grounds, tamang temperatura, gaya ng ginagawa ko sa loob ng 40 taon. Lumapit ako sa front door at binuksan. Halos natumba si Tiffany papasok. Paano mo nagawa to? Sigaw niya bago pa man makabalik sa tayo. Pamilya tayo. Hindi mo pwedeng itapon sa kalye ang sarili mong anak. Sumimsim ako ng kape. Napakasaap. Hindi ko itinapon ang anak ko. Sabi ko ng mahinahon. Binabalik ko lang ang ari-arian ko. Ari-arian mo. 4 na taon na kaming nakatira roon. May buhay na kami roon. Sa bahay na hindi mo pag-aari. Sa pera na hindi mo pinaghirapan. Tinitigan niya ako. Gumagalaw ang bibig pero walang lumalabas na salita. Pagkatapos nagsimulang tumulo ang luha. Nakakita na ako ng umiyak na Tiffany sa family gathering kapag gusto niya ng simpatiya. Sa mga away kapag kailangan niyang manalo. Iba ang mga luha na to. Totoo. Mula sa tunay na takot. Mga 3 segundo, halos naawa ako sa kanya. Walter, pakikalmahan mo. Bumaba ang boses niya sa halos pagpapakumbaba. Nag-init ako. May nasabi akong hindi ko ibig sabihin. Alam mo kung paano ako kapag mainit. Pero sa loob-loob, alam mong lubos kitang pinahahalagahan. Alam mong pareho naming pinahahalagahan ang lahat ng ginawa mo. Inilagay ko ang tasa ng kape sa hall table. Tiffany, tinawag mo akong matandang gunggong. Sinabi mong huwag kong ipakita ang mukha ko sa hapagkainan sa bahay na pag-aari ko. Pinondohan ng pera na pinaghirapan ko. Hindi yon pagkainit. Yon ang katotohanan. Ang katotohanan mo. Pero sa loob ng 4 na taon, tinrato mo akong parang istorbo, parang bangko na may paa. Inihiwalay mo ang anak ko sa sariling ama. Ginawa mo siyang taong hindi na makatingin sa akin. At sa buong panahon na yon, patuloy akong nagbabayad, umaasa na magbabago. Kinuha ko ulit ang kape. Hindi nagbago. Mabilis na natuyo ang luha. Tumigas ang mukha ni Tiffany. Pinalitan ng mas malamig na ekspresyon ang maskara ng dalamhati. Sage, gusto mo bang ganito? Kukuha ako ng abogado. Anak mo si Derek. May karapatan siya. Hindi mo pwedeng palisin kami dahil lang may senior moment ka. Senior moment. Ngumiti ako. Magandang paan ng paglalagay niyan. Pero narito ang bagay, Tiffany. May abogado na ako, magaling na magaling, at sinasabi niya na bilang may-ari. May karapatan akong tapusin ang arrangement natin basta may tamang notice na ibinigay ko na. Lalaban kami. Pwede ninyong subukan. Pero dapat mong malaman na may dokumento ako. Bawat bayad ko sa 4 na taon. Original na deed, bank records, at video mula sa karawan ni Derek 2 taon na ang nakalipas kung saan sinabi mo sa mga kaibigan mo na alam mong nasa pangalan ko ang bahay pero hindi naniningil ng upa ang pamilya. Pinanood ko siyang mamutla. Naalala mo ang usapan na iyon. Nasa katabing kwarto ako.
Narinig ko lahat. Matagal kaming walang nagsalita. Ang tanging tunog ay ang pagdiktak ng grandfather clock sa hallway ko. Relo na pag-aari ng tatay ko at ng tatay niya bago pa. Mga bagay na mahalaga, mga bagay na tumatagal. Pagkatapos nagsalita ulit si Tiffany, mas mahina na ang boses. Nabasag na ang tapang. Anong gusto mo? Tinapos ko ang kape at maingat na inilagay ang tasa. Gusto kong pumunta rito ang anak ko at kausapin ako na mag-isa. Walang pagdidikta mo kung ano ang sasabihin. Hindi pupunta si Derek. Kung gayon, may 53 araw kayong maghanap ng bagong matitirhan. Tinitigan niya ako ng matagal. Nakikita ko siyang nagkalkula, nag-iisip ng mga opsyon, estratehiya, ang gulo ng pag-atake. Matalino siya. Ibibigay ko yon sa kanya. Karaniwang matalino ang mga manipulative. Sa wakas, tumalikod siya at lumabas ng walang salitang iba. Pinanood ko ang silver SUV na nawawala sa Lakeshore Lane. Pagkatapos bumalik sa kusina para maglagay ng isa pang tasa ng kape. Natapos na ang unang laban, pero nagsisimula pa lang ang digmaan. 3 araw ang lumipas bago tumawag si Derek. Nasa workshop ako. Tinatapos ang isang hand-carved crankbite na pinaghirapan ko ng maraming linggo. Nang tumunog ang cellphone. Tiningnan ko ang screen, pangalan ng anak ko. Saglit akong nakatitig lang. Pagkatapos sinagot ko, "Hello, Derek." "Dad." Pagod ang boses niya. Mas matanda sa 38 taon niya. "Kailangan kitang makita." Sumangayon ako, pero mag-isa ka. May katahimikan. Naisip ko siyang tumitingin sa likod. Tinitingnan kung nasa paligid si Tiffany. "Sige," sabi niya sa wakas. Mag-isa. Dumating siya kinabukasan ng hapon. Pinanood ko siyang pumasok sa driveway. Mula sa back porch, ang payhong porch kung saan ko ginugol ang maraming oras nanonood sa lawa. Iniisip ang gulo ng pamilya ko. Mas masahol pa ang itsura ni Derek kaysa noong huli ko siyang nakita. Mas payat, nakayuko ang balikat habang papalapit sa bahay. Para may dalang invisible na bigat. "Dad." Huminto siya sa gilid ng porch, hindi gaanong nagtitigan sa akin. "Umupo ka, anak." Umupo siya sa upuan sa harap ko. Payhong upuan na inuupuan niya noong teenager pa siya kapag pumupunta kami rito para mangisda. Noong mas simple pa ang lahat, bago si Tiffany. Matagal kaming walang nagsalita. Nasa harap namin ang lawa, kulay abo asul sa ilalim ng taglamig na langit. May nakatayong heron sa mababaw malapit sa dock. Perpektong hindi gumagalaw. "Hindi ako magsusorry sa ginagawa ko," sabi ko sa wakas. "Alam ko. Naiintindihan mo ba kung bakit?" Matagal na katahimikan si Derek. Pagkatapos nagsalita siya, halos bulong lang. Sabi ni Tiffany, "Sinusubukan mong parusahan kami. Nawalan ka na ng isip, at siya ang binabawi mo." "At anong sa tingin mo?" Hindi siya sumagot. Inabot ko ang folder na dala ko sa labas at kinuha ang isang papel. Spreadsheet na naprint ko kaninang umaga. Inabot ko sa kanya. "Ano to?" tanong niya. 4 na taon ng pinansyal na suporta. Bawat hulog ng mortgage, bawat insurance premium, bawat utility bill, bawat charge sa credit card ng asawa mo, lahat isinama. Pinanood ko ang mukha niya habang iniskan ng mata ang mga numero, mga hulog, insurance, utilities. At sunod-sunod na linya ng credit card charges, spa, designer bag, restaurant bills mula sa mga lugar na may waiting list at wine list, shopping spree sa mga tindahan na mas mahal ang isa kaysa lingguhang grocery ng karamihan. Namutla siya, hindi lang maputla, kulay abo na parang lumang pahayagan. Nanginginig ng bahagya ang kamay niya nang marating niya ang kabuuan sa ibaba. 12 oras 48 minuto milyon. Natigilan ang boses niya. 600,000 piso, tapos ko. Mga ganun. Bumuka ang bibig ni Derek, sumara. Parang binigyan siya ng balita na manipis lang ang yelo sa ilalim niya at malalim ang tubig. "Hindi ko alam." Nilunok niya ng mahirap. "Hindi ko alam na ganyan kalaki. Hindi ka nagtatanong. Ayaw mong malaman. Mas madali nang hindi alam." Inilagay niya ang papel na parang masusunog siya. Pagtingin niya sa akin, may luha sa mata. Totoong luha, hindi yung gawa-gawa na nakita ko sa asawa niya. "Dad, sorry ako." "Ayaw ko ng sorry mo, Derek. Gusto ko lang maintindihan mo ang isang bagay." Lumapit ako. "Ang perang yon, wala akong pakialam sa pera. Sapat na para 3 buhay ang meron ako. Ang pakialam ko ay respeto. At sa loob ng 4 na taon, pinunasan ng asawa mo ang paa sa respeto ko, araw-araw sa sarili kong bahay gamit ang pera mula sa sarili kong bulsa." Hindi niya sinasadya, tahimik pero matigas ang boses ko. Pero pinatigil niya siya. "Huwag kang magdahilan para sa kanya. Ginagawa mo yon sa loob ng 4 na taon. 3, 2, noong nakaraang buwan,
noong nakaraang linggo. Kailan matatapos, Derek? Kailan mo titigilan ang pagdepensa sa taong tumatapon sa tatay mo na parang basura? Natakot siya roon. Parehong pagkakunyapit na nakita ko ng daan-daang beses nang itinataas ni Tiffany ang boses sa kanya. Nasira ang isang bagay sa puso ko nang makita ko yon. Hindi kita sinasabing iwan mo ang asawa mo. Tuloy ko. Iyon ang desisyon mo. At kailangan mong mabuhay kasama nito. Pero sinasabi ko sa iyo na tapos na ako. Tapos na sa pagbabayad para sa buhay na hindi ako kasama maliban kapag maginhawa. Tapos na sa panonood sa iyo na nawawala sa taong hindi ko nakilala. Tapos na sa pagkukunwari na maayos ang lahat kung matagal nang sira. Kumalat ang pakpak ng heron sa dock at lumipad. Tumaas sa ibabaw ng lawa sa magandang arko. May desisyon kang gagawin, anak. Pwede kang magpatuloy sa pamumuhay na ganyan, sa bahay na hindi talaga pag-aari mo. Kasama ang babaeng naniniwalang kahinaan ang kabutihan. Nagkukunwaring hindi mo nakikita ang nasa harap mo. O pwede kang magsimula na magtayo ng totoong bagay. Ng bagay na talagang sayo. Tahimik na nakaupo si Derek. Nakikita ko ang mga iniisip sa likod ng mata niya. Mga kalkulasyon, mga pagsubok sa dingding. At kung pipiliin ko siya, tanong niya ng mahina. May lumikot sa dibdib ko. Hindi galit, kundi malalim na pagod na kalungkutan. Kung gayon, mawawalan ako ng anak, tinitigan ko siya. Pero hindi ko mawawala ang respeto ko sa sarili. Humaba ang katahimikan sa pagitan namin. Mabigat na parang hangin ng taglamig. Sa kung saan sa lawa, may tumalon na isda, nagpalabas ng mga alon sa tahimik na tubig. Dahan-dahang tumayo si Derek. Walang paalam, walang pangako. Naglakad lang pabalik sa kotse, dala pa rin ang papel. Pinanood ko siyang umalis, pagkatapos tumalikod sa lawa. Natapos na ang pinakamahirap. Ngayon darating ang paghihintay. Isang linggo ang lumipas. Walang balita mula kay Derek. Pinanatili ko ang sarili na abala. Gumagawa ng pain sa workshop. Nilalabas ang bangka kapag binayagan ng panahon. Nahuhuli ang stock ng cookbook na matagal ko nang balak basahin. Normal na buhay, mapayapang buhay. Pagkatapos, noong Huwebes ng hapon, may hindi pamilyar na kotse na pumasok sa driveway ko. Pinanood ko mula sa bintana habang bumaba ang isang babae. Mid-negatibo 40S, profesional ang damit, may clipboard sa kamay. Lumapit siya sa pinto nang may layunin na hakbang ng taong ginagawa ito bilang trabaho. Tumunog ang doorbell. Sinagot ko, Mr. Walter Pierce. Nagpakita siya ng ay. Ako si Patricia Guan mula sa Adult Protective Services. May natanggap kaming report ng pag-aalala tungkol sa kaligtasan at kakayahan mong magdesisyon. Pwede po ba akong pumasok? Lumayo ako. Siyempre, pwede ko bang i-offer sa inyo ang kape? Mukhang nagulat siya sa imbitasyon. Salamat po. Maganda yon. Dinala ko siya sa kusina. Naglagay ng bagong kape. Naghintay na ipaliwanag niya. AS, Adult Protective Services. Departamento na nagsisiyasat kapag may nagsasabing inaabuso ang matatanda o nawawalan ng isip. May magandang ideya ako kung sino ang tumawag. Mr. Pierce, nagsimula si Patricia. Naupo sa upuan sa mesa ko. May report na nagsasabing maaring nakakaranas ka ng cognitive decline. Nagpahayag ng pag-aalala ang tumawag tungkol sa ilang kamakailang pinansyal na desisyon mo. Hayaan mong hulaan, ang manugang ko. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Patricia. Pero nakita ko ang bahagyang paggalaw sa mata. Kumpirmasyon. Hindi ko pwedeng ibunyag kung sino ang nag-report. Pero narito ako para magsagawa ng standard na welfare check at cognitive assessment. Sasagutin mo ba ang ilang tanong? Tanungin mo lang. Sumunod ang mga 45 minutong pinakamagandang paraan ng pagsisiyasat na naranasan ko. Tinanong niya ang daily routine ko, pinansyal, medical history, relasyon. Pinahulaan niya akong magbilang paurong mula 107 beses. Tinanong niya akong tandaan ang 3 salita at ulitin mamaya. Pinanood niya kung paano ako gumagawa ng kape, paano ako gumagalaw sa kusina, kung paano ako sumasagot sa hindi inaasahang tanong. Pagkatapos ay inilibot ko siya sa buong bahay. Ipinakita ang workshop, fishing gear, koleksyon ng lumang cookbook. Kinuha ko ang pinansyal na dokumento na inihanda ko ng maraming buwan para sa eksaktong sitwasyon na to. At ipinaliwanag ang accounts, investments, at income ko. Mr. Pierce, sabi ni Patricia sa wakas, inilagay ang clipboard. Naiintindihan mo ba kung bakit na-file ang report na to? Naglagay ako ng pangalawang tasa ng kape para sa kanya. Naiinis ang manugang ko dahil tumigil ako sa pagbabayad ng mga bill niya. Sa loob ng 4 na taon, sinusuportahan ko ang anak ko at asawa niya sa halagang lampas 250,000 piso kada buwan. Mortgage, insurance, utilities, credit card.
Akin ang bahay na tinitirhan nila. Nasa pangalan ko palagi. At ako ang nagbabayad ng lahat ng gastusin nila. At kamakailan tumigil ka. 3 linggo na ang nakalipas. Sinabi sa akin ng manugang ko na huwag kong ipakita ang mukha ko sa hapunan ng Thanksgiving. Tinawag akong matandang gunggong. Kaya nagdesisyon ako na kung ganoon ako kaburden, dapat kong itigil ang pagpapabigat sa kanila ng pera ko. Tahimik si Patricia ng saglit. Sa akin, makatwiran ang tugon mo. Legal din namang karapatan mo yon. Nakonsulta na ako sa abogado. Akin ng bahay. Akin ng pera. Pwede kong itigil ang pagbabayad kahit kailan. Tumango siya ng dahan-dahan. Mr. Pierce, batay sa assessment ko, wala akong nakikitang ebidensya ng cognitive impairment o diminished capacity. Maayos ang pagkakayari ng bahay mo. Maayos ang pinansyal mo, at mukhang matino ang pag-iisip mo. Isasara ko ang kasong ito na walang concern. Nilakad ko siya hanggang sa pinto. Salamat sa pagiging thorough. Salamat sa pagiging cooperative. Magugulat ka kung gaano karaming tao ang hindi. Huminto siya sa porch. Kung may halaga man, sa akin mukhang mahirap, pero kinakailangang desisyon ang ginawa mo. Hindi lahat may tapang na gawin yon. Pagkaalis niya, matagal akong umupo sa porch. Pinanonood ang pagkawala ng taglamig na liwanag sa lawa. Sinubukan akong ipahayag ni Tiffany na incompetent. Talagang binuhat niya ang telepono at sinabi sa gobyerno na nawawalan ako ng isip. Espesyal na uri ng desperasyon yon. O espesyal na kalupitan. Baka pareho. Kinuha ko ang cellphone at tinawagan siya. Sinagot niya sa pangalawang ring. Walter. Maingat ang boses niya. May dumating bang tao para tingnan ka? Adult Protective Services. Magandang galaw, Tiffany. Napaka-creative. Katahimikan sa kabilang linya. Yon ba ang pinakamaganda mong ideya? Subukang ipahayag akong mentally incompetent. Akala mo ba gagana yon? Mas katahimikan pa. Naririnig ko ang mabilis at mababaw na paghinga niya. Narito ang mangyayari, tuloy ko. May 42 araw ka pa hanggang sa eviction deadline. Iminumungkahi kong gamitin mo ng mabuti. Maghanap ng trabaho. Maghanap ng apartment. Maghanap ng abogado kung gusto mo. Pero lahat sila sasabihin ang pareho ng sinabi sa akin ng akin. Huminto ako. At Tiffany, huwag mo nang subukan ulit ang ganitong bagay, dahil sa susunod hindi na ako magiging mapagbigay. Binaba ko bago siya makasagot. Madilim na ang lawa. Nawawala ang huling liwanag sa likod ng mga puno. Sa kung saan doon, may tumawag na luon. Ang nakakakilabot na tunog na laging nagpapaalala sa akin ng mga pagtatapos. Ginamit na ni Tiffany ang pinakamagandang card niya. At hindi ito sapat. Lumitaw ang post sa social media, 4 na araw bago ang Pasko. Hindi ko nakita mismo, hindi ako mahilig sa Facebook o anumang katulad nito. Pero dumating si Nancy Coleman ng gabing, yon dala ang tablet, at may pag-aalalang ekspresyon. Walter, kailangan mong makita to. Inabot niya sa akin ang tablet. Sa screen ay post sa grupo na Mayor's Park Community. Isa sa mga neighborhood forum kung saan nagreklamo tungkol sa parking at nagpapalitan ng larawan ng nawawalang aso. Galing kay Tiffany ang post. Ipinapaalis kami ng biyenan ko sa aming tahanan bago ang Pasko. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa kanya, itinapon niya ang sariling anak sa kalye. Wala kaming mapupuntahan. Pakikalmahan ninyo ito at tulungan kaming magkaroon ng kamalayan tungkol sa elder abuse. Minsan, ang pang-abuso ay nasa kabilang direksyon. Binasa ko ng 2 beses, hinayaang lumubog ang bawat salita. Pagkatapos ibinalik ko ang tablet kay Nancy. Elder abuse. Tanong niya, tumataas ang kilay. Seryoso ba siya? Mukhang. Pero hindi ka, ibig sabihin, wala kang ginawang mali, di ba? Ipinaliwanag ko sa kanya ang sitwasyon, ang maikling bersyon. Ang bahay na sa pangalan ko, ang mga taon ng pagbabayad, ang Thanksgiving, ang eviction notice. Nakikinig si Nancy na lumalaki ang mata. Paminsan-minsang umuuga ang ulo sa hindi paniniwala. Walter, binabayaran mo ang mga bill nila sa loob ng 4 na taon. At tinawag kanya matandang gunggong, bukod pa sa iba. Napatigas ang panga ni Nancy sa determinadong paraan na nakita ko ng ilang beses noon. Kadalasang bago niya ayusin ang neighborhood cleanup o harapin ang may maingay na aso, may dapat magluto ng katotohanan. Kinabukasan ng umaga, naging iba na ang post ni Tiffany kaysa sa inaasahan niya. Nagsimula sa comment ni Richard Torres, dating regular sa Kaulina Table noong ako ang namamahala sa kusina. Walter Pierce. Paihong Walter Pierce na nagluluto ng libreng Thanksgiving meal para sa homeless shelter sa loob ng 20 taon. Nagdududa ako na paalisin niya ang kahit sino nang walang magandang dahilan. Sumunod ang iba pang comment.
Mga taong nakakilala sa akin mula sa restaurant. Mga kapitbahay na nakakita sa akin sa community event. Isang babae na naalala kung paano ko tinulungan ang pamilya niya pagkatapos masunog ang kusina nila. Nagdala ko ng pagkain araw-araw sa loob ng isang buwan. Isa-isa silang nagsalita. Pero ang pinakanakakasakit na comment ay galing sa mga nakakakilala kay Tiffany. Nakita ko kung paano niya tratuhin ang lalaking yon. Isinulat ni Sarah Whitman. Nandoon ako sa block party noong nakaraang tag-init. At literal niyang sinabihan siyang umupo sa kotse na parang aso. Nakakahiya panoorin. Sumigaw siya sa kanya sa parking lot minsan. Dagdag ng iba, dahil sa grocery. Tumayo lang siya at tiniis. Naawa ako sa kanya. Ito rin ang babaeng nagmamayabang tungkol sa designer lifestyle sa book club. Alam na natin kung sino ang nagpopondo. Pagdating ng gabi, binura na ni Tiffany ang post niya. Pero hindi nakakalimutan ng internet. Na-screenshot at na-share na ang mga comment sa maraming neighborhood group. Alam na ng barangay ang katotohanan. At nasa panig ko ang barangay. Habang pinoproseso ko ang lahat ng yon, tumunog ang cellphone ko. Derek, Dad, nakita ko ang Facebook thing kung yon ang tinutukoy mo. Hindi, ibig sabihin. Pero hindi yon ang dahilan ng tawag ko. Huminto siya. Narinig ko sa boses niya ang isang bagay na matagal ko nang hindi naririnig. Parang determinasyon. Parang ang anak na naalala ko bago si Tiffany. May sasabihin ako sa'yo. Naghintay ako. Naghahanap na ako ng apartment. Maliit lang. Para sa sarili ko. Naghahanap ako sa nakaraang linggo. Mula pa noong nag-usap tayo sa porch. Derek, hayaan mo akong tapusin. Isa pang katahimikan. Tiningnan ko ang bank account natin kahapon. Talagang tiningnan. Sa unang pagkakataon sa maraming taon. Umupo ako at tiningnan ang bawat statement. Bawat transaksyon sa nakaraang 4 na taon. Alam mo ba kung ano ang nakita ko? Sabihin mo. Wala. Nabasag ang boses niya. 4 na taon, Dad. At wala kong naiipon kahit 1 piso. Lahat napunta sa kanya. Spa, designer bag, tanghalian kasama ang mga kaibigan niya. Biyahe na ginawa niya nang wala ako. At sa buong panahon, akala ko magkasama kaming nagtatayo ng bagay. Akala ko nagtitipid kami para sa future. Akala ko magkapartner kami. Ipinikit ko ang mata. Ito ang sandali na hinihintay ko at kinatatakutan ko. Dad, sa tingin ko tama ka sa lahat. Anong gagawin mo? Humaba ang katahimikan. Pagkatapos nagsalita ulit si Derek. Mahina pero matatag. Mas matatag kaysa narinig ko sa maraming taon. Malalaman ko kung sino ako kung wala siya. Malalaman ko kung may natira pa sa dating ako. Huminga siya. At magsisimula ako sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa iyo. Hindi lang sa nangyari sa Thanksgiving, sa lahat nito. Sa 4 na taon ng pagpapahintulot sa kanya, natratuhin ka ng ganoon habang walang sinabi ako. Nakaupo ako sa porch, ang cellphone nakadikit sa tenga. At naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Pag-asa. Dumating ka para sa Pasko, sabi ko. Ikaw lang. Mag-uusap tayo. Gusto ko yon, Dad. Talagang gusto ko yon. Pagkatapos ng tawag, nanatili ako sa porch na matagal. Pinanonood ang paglitaw ng mga bituin sa ibabaw ng lawa. Malamig ang hangin, kumagat sa pisngi at daliri. Pero hindi ako nagtatampo. May mainit na nanirahan sa dibdib ko. Hindi eksaktong tagumpay, pero malapit sa kapayapaan. Sinubukan ni Tiffany na gawing kaaway ako ng mundo. Sa halip, ipinakita ng mundo sa kanya kung sino talaga ang pinaniniwalaan nila. At ang anak ko, ang nawala, nalito, nasaktan kong anak, ay sa wakas ay nagsisimula ng makita ang katotohanan. Dumating ang bisperas ng Pasko, ng tahimik at malamig. Ginugol ko ang umaga sa parehong paraan na ginugol ko ang bawat bisperas ng Pasko sa nakaraang 5 taon. Mag-isa sa kusina, naghahanda ng katamtamang hapunan. Walang labis. Maliit na inihaw, patatas, salad, sapat para sa isang tao. Uri ng pagkain na ginagawa mo kapag tinanggap mo nang ang mga pista ay isa na lang ordinaryong araw. Pero iba ang pakiramdam ngayong taon. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi ko kinatatakutan ang holiday. Hindi ko inihahanda ang sarili para sa banayad na insulto. Matulis na katahimikan. Pakiramdam na tiniis kaysa tinatanggap sa hapag ng sariling pamilya. Payapa lang ako. Kakaiba ang pakiramdam na parang nagtanggal ako ng mabigat na Amerikana na nakalimutan kong suot. Bandang 3:03 ng hapon. Tumunog ang cellphone ko. Derek, Dad, alis na ako sa Charlotte. Mga 1 oras ako makakarating. Mag-ingat ka. Maaring madulas ang kalsada. Gagawin ko. Katahimikan. Dad, mag-isa ako.
Sinabi ko kay Tiffany na pupunta ako sa'yo. At may mga sinabi siya. Mga pangit na sinabi, sa totoo lang. Pero umalis ako pa rin. Unang beses na ginawa ko, yon sa matagal na panahon. May lumuwag sa dibdib ko. Kita mamaya, anak. Dumating siya habang lumulubog ang araw. Pininturahan ang lawa ng orange at pink. Pinanood ko mula sa bintana habang bumaba siya sa kotse. Walang maleta, walang regalo, siya lang. Tumayo siya sa driveway ng saglit. Tinitingnan ang bahay na parang unang beses niyang nakikita. Pagkatapos lumakad patungo sa pinto ng tuwid ang balikat. Sinalubong ko siya sa porch. Hindi kami nagyakapan. Hindi kami pamilya na mahilig magyakapan. Pero may dumaan sa pagitan namin. Isang pagkilala, bagong simula, o baka lumang simula na naalala. Pasok ka, sabi ko. Halos luto na ang hapunan. Umupo kami sa mesa ng kusina ko. Ang paehong mesa kung saan ako kumakain mag-isa sa maraming taon. At nagbahagi ng pagkain sa unang pagkakataon sa matagal na panahon. Tunay na usapan, walang pag-iingat sa bawat salita. Walang pagdingin sa reaksyon ni Tiffany sa bawat salita. Walang tensyon na nakabitin sa hangin na parang uso. Pagkatapos ng hapunan, lumipat kami sa saladala ang mga tasa ng kape. Sumasalpok ang apoy sa fireplace. Nagpapalabas ng sumasayaw na anino sa dingding. Sa labas, nagsimulang mag-ulan ng unang snowflake ng season. Dinuduyan ang leke house ng puti. Nag-file ako ng divorce, sabi ni Derek. Nakabitin ang mga salita sa pagitan namin. Maingat kong inilagay ang tasa ng kape. Kailan? Kahapon. Naghira ko ng abogado. Tunay na abogado, hindi isa sa mga kaibigan ni Tiffany sa book club. Magiging handa ang papeles pagkatapos ng holiday. Tiningnan ko ang anak ko. Talagang tiningnan ko siya sa unang pagkakataon sa maraming taon. Iba na siya. Pagod. Pero may iba pa. May tuwid na likod na matagal ko nang hindi nakita. May kalinawan sa mata. Bakit? Tanong ko. At gusto ko ang tunay na sagot. Hindi yung sa tingin mo gusto kong marinig. Matagal na tinitigan ni Derek ang kape. Pagkatapos ipinakita mo sa akin ang mga numero. Ang spreadsheet ng lahat ng binayaran mo para sa amin. Hindi ko matigilan ang pag-iisip nito. 12.5 milyong piso, Dad. At hindi ko man lang nasabi ang salamat. Hindi ko man lang pinagtanggol ka. Nang tratuhin ka ni Tiffany, natigilan siya, umuuga ang ulo. Nang tratuhin ka ni Tiffany na parang dumi. Nang tawagin ka ng pangit. Nang gawing hindi welcome ka sa bahay na pag-aari mo. Sa hapunan na binayaran mo. Sa holiday na pinondohan mo. Nabasag ang boses niya. Pinayagan ko siyang gawin lahat ng yon. Tumayo lang ako at nanood na parang duwag. At sinabi ko sa sarili ko na mas madali nang hindi makialam. Sumalpok ang apoy, nagpalabas ng mga spark sa chimney. Pagkatapos ng Thanksgiving, nagsimula akong magbayad ng pansin. Talagang magbayad ng pansin. Napansin ko kung paano niya ikinukwento ka kapag wala ka. Ang matandang lalaki, ang tatay mo, hindi kailanman sa pangalan mo, na parang burden na kailangang pag-usapan, hindi tao. Napansin ko rin kung paano niya ako ikinukwento, na hindi ako sapat na ambisyoso, hindi sapat ang kinikita, hindi sapat ang magaling. Tumawa siya ng mapait. Nakakatawa kung paano mo titigilan ang pakikinig kapag sinanay mo ang sarili mong hindi makinig. At ngayon, naririnig ko na lahat. At hindi ko gusto ang naririnig ko. Sa wakas ay tiningnan niya ako sa mata. Ayaw ko nang maging ang taong naging ako. Dad, ang tumitingin palayo. Ang tumatahimik kapag dapat magsalita. May gulugod ako dati. Gusto kong mahanap ulit yon. Matagal kaming tahimik. Pinanonood ang pag-ulan ng snow sa labas ng bintana. Ito ang pinakatapat na usapan na nagkaroon kami sa loob ng maraming taon. Baka kailanman. Ano ang bahay? Tanong ko sa wakas. Ang isa sa Charlotte. Yon ang gusto kong pag-usapan natin. Inilagay ni Derek ang kape. Dad, anong gusto mong gawin dito? Pinag-isipan ko ang tanong na to. Sa loob ng linggo, pinag-isipan ko ito mula sa bawat anggulo na parang isa sa mga pain ko. Anong gusto mo? Tanong ko. Gusto kong magsimula ulit. Malinis na simula. Walang pamumuhay sa bahay na hindi talaga akin. Nagkukunwaring iba ako. Huminga siya. Pero gusto ko rin. Gusto kong kumita ng sarili ko. Sa unang pagkakataon sa adult life ko, gusto kong malaman na akin talaga ang meron ako. Tumango ako ng dahan-dahan. Kung gayon, yon ang gagawin natin. Bago siya umalis ng gabing yon, huminto si Derek sa pinto. Dad, anong mangyayari ngayon kay Tiffany? Sa eviction. Tiningnan ko ang snow-covered na lawa, ang mapayapang kadiliman ng bisperas ng Pasko. Ngayon, malalaman niya kung ano ang pakiramdam na mabuhay nang walang ibang nagbabayad para sa mga pagkakamali niya.
Mabilis ang lumipas na mga linggo pagkatapos ng Pasko. Nakahanap si Derek ng maliit na apartment malapit sa opisina niya. Walang labis, isang one-bedroom na tanaw ang parking lot. Pero sa kanya, pinirmahan niya ang lease gamit ang sariling pera, nilagyan ng second-hand na muebles, at sa unang pagkakataon sa 4 na taon, siya na ang nagbabayad ng sariling bill. Pinanood ko ang pagbabago ng anak ko. Hindi dramatic, walang biglang pagbabago ng personalidad, walang overnight miracle, pero dahan-dahan, matatag, naging iba siya, taong nagtitigan sa mata ng kausa. Samantala, sa bahay sa Elmwood Drive, gumuho ang lahat. Nag-hire si Tiffany ng abogado. Ilang murang abogado na nangako na lalaban sa eviction. Pero wala talagang malabanan. Nasa pangalan ko ang bahay. Palagi nang nasa pangalan ko. Ginawa ni Sharon Bennett na bulletproof ang lahat ng papeles. 2 linggo sa Enero, tumawag si Sharon. Mr. Pierce, malapit na ang voluntary eviction deadline. Walang indikasyon si Mrs. Pierce na alis. Gusto mo bang ituloy ko ang formal eviction filing? Bigyan mo siya ng 3 araw pa, sabi ko. Pagkatapos, ang tawag na natanggap ko 2 araw pagkatapos ay galing kay Derek. Nag-iimpake na siya, Dad. Dumaan ako sa bahay kaninang umaga at may mga kahon sa bakuran. Mukhang tinatanggap na niya ang katotohanan. Sa saan siya pupunta? Sa ina niya sa Raleigh. Sa saan pa? Huminto siya. Dad, gusto kong naroon ako. Kapag umalis siya, sa tingin ko kailangan kong makita. Kung gayon, sasama tayo. Dumating kami sa bahay sa Elmwood Drive, sa isang malamig na umaga ng Enero. Kulay abo ang langit, nanganganib ang snow, at matalim ang hangin na sumasakit sa baga. Nasa driveway ang silver SUV ni Tiffany, puno ng kahon. May dala siyang maleta palabas ng pinto nang makita niya kaming dumating. Huminto siya. Nakalimutan ang maleta sa kamay. Bumaba ako sa truck. Bumaba si Derek sa passenger side. Nakaupo kami sa driveway ng bahay na pag-aari ko. Ang bahay na binili ko, binayaran ko, hinayaan kong tirhan nila sa loob ng 4 na taon habang tinatrato nila akong parang istorbo. Dumaan sa mukha ni Tiffany ang iba't ibang ekspresyon. Una shock, pagkatapos galit. Naningkit ang mata, tumigas ang panga. Pagkatapos ay isang bagay na hindi ko pa nakita sa mukha niya. Takot. Anong ginagawa ninyo rito? Manipis at matalim ang boses niya. Wala nang bakas ng confident na babaeng sumigaw sa akin 2 buwan na ang nakalipas. Akin ang bahay, sabi ko ng simple. Naisip kong tingnan ito. Tumingin siya kay Derek. Derek, sabihin mo sa kanya umalis. Harassment to. Pero hindi gumalaw si Derek, hindi nagsalita. Nakatayo lang doon nanonood sa kanya na may ekspresyon na hindi ko mabasa. Derek, tumaas ang boses niya. Sabihin mo. Nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin. Sagot niya ng mahina. Sa divorce papers. Gumuho ang mukha ni Tiffany. Saglit, tuluyang nawala ang maskara. Sa ilalim ay may maliit, takot, at pangit na bagay. Kasalanan mo to. Hising niya sa akin. Nilason mo siya laban sa akin. Sinira mo ang lahat. Naglakad ako lampas sa kanya, pataas sa porch steps hanggang sa front door ng bahay ko. Kinuha ko ang susi at binuksan ang pinto. Tiffany, sabi ko, lumingon sa kanya. Hindi ko sinira ang kahit ano. Tinigil ko lang ang pagbabayad nito. Nakaupo siya sa driveway, napapalibutan ng kahon. Nanonood habang pumasok kami ni Derek sa bahay. Narinig ko ang pagsindi ng kotse niya ilang minuto pagkatapos. Pagkatapos ang pagragasa ng gulong habang umalis siya. Pupunta siya sa bahay ng ina niya sa Raleigh. Wala na sa buhay namin. Ginugol namin ni Derek ang hapon sa paglalakad sa walang laman na kwarto. Gumagawa ng notes kung ano ang kailangang ayusin. Kakailanganin ng bahay ang trabaho, pero ayos lang. May oras ako. Sa kusina. Paihong kusina kung saan sumigaw si Tiffany na layuan ko ang hapunan ng Thanksgiving niya. Huminto ako at tiningnan ang paligid. Alam mo ba kung ano ang nakakatawa? Sabi ko kay Derek. Ano? Akala niya ginagawa niya akong pabor. Hinahayaan akong maging bahagi ng pamilya niya. Tiniis ang presensya ko sa bahay niya. Ikiniskis ko ang kamay sa counter. Pero hindi kailanman naging bahay niya to. Hindi kailanman naging buhay niya ang kontrolin. Tahimik si Derek ng saglit. Sorry ako, Dad, sa lahat nito. Alam ko, anak. Tiningnan ko siya at nakita ang batang pinalaki ko. Pero hindi sorry ang gusto ko mula sa'yo. Anong gusto mo? Ngumiti ako. Gusto kong dumating ka sa Thanksgiving ngayong taon dito, sa bahay na to. Magluluto ako ng pabo. Kakain tayo ng hapunan ng magkasama. Tayo lang 2. Kumislap ang mata ni Derek. Gusto ko yon, Dad. Inilok namin ang bahay at naglakad pabalik sa truck ko.
Nagsimulang magliwanag ang kulay-abo na langit. Nagpapasok ng taglamig na sikat ng araw. Habang nagmamaneho pabalik sa Lake Norman, naisip ko ang lahat ng nangyari. Ang pagtataksil, ang sakit, ang plano na ginawa ko, ang anak na halos mawala at sa paanong nabalik. Hindi ito revenge. Ang revenge ay malupit. Ito ay hustisya. Ito ay pagbawi ng dignidad ko, ng respeto sa sarili, ng relasyon sa anak ko. Tinawag niya akong matandang gunggong. Sinabi niyang layuan ko ang hapag. Akala niya pwede siyang kumuha ng kumuha at hindi ako gaganti. Mali siya. Tapos na ang laro at nanalo ako. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mag-subscribe sa aming bagong channel na Cold Revenge. Dahil malapit na mawala ang channel na ito. Makikita mo ang link sa collaboration section ng video, sa description, o sa comments. Mag-subscribe para hindi mo kami mawala at makapagpatuloy na makinig sa mga kawili-wiling kwento tungkol sa revenge.